Panata 1161. Tinitigan ni Nicholas si Dominic ng may kasiyahan. Inaplos niya ang kanyang balbas at masayang sinabi, Dominic, laging sinasabi ng mga tao na ikaw ay isang manlalaban na walang katalinuhan. Pero, alam kong may talino at lakas ka. Naiinis na sabi ni Dominic, yung mga walang alam, walang alam. Dahil sapat na ang mga suntok para harapin ang mga normal na tao, kailangan ko bang magskema para sa kanila? Tumanggo si Nicholas. Bumalik siya sa paksa at patuloy na nagtanong, sino sa palagay mo ang mananalo, si Thomas o si Nelson? Mahirap sabihin. Tinuri ni Dominic ang sitwasyon. Nakita namin ang kakayahan ni Thomas at siya ay napakalakas, ngunit si Nelson, ang matandang pusong lalaking iyon, ay hindi rin isang simpleng tao. Ngunit, hindi mahalaga. Ang sino mang manalo ay maaaring manguna sa Sterling Technology upang maging isang mas mahusay na kumpanya. Lolo, simple lang talaga ang purpose namin. Gusto lang naming palakasin ang Sterling Technology para mas kumita kami. Dahil ang alinman sa kanila ay nakakapagpataba ng baboy, bakit natin pakialam kung sino ang magiging chairman? Walang pakialam ang pamilya Gomez kung si Thomas o si Nelson basta't mas malaki ang kita ng tao. Isang bagay lang ang pakialam ng pamilya Gomez kung kailan hindi sila kumita ng sapat na pera. Pero, kumunat ang noo ni Dominic at sinabing, hindi ba isang pamilya sina Nelson at Thomas? Bakit ganito ang laban nila sa isa't isa? Umalaklak si Nicholas. Sila ang mag-ama, so, halos 10 taon silang hindi nagkita. Marahil ay nawala na sila ng pagmamahal sa pagitan ng ama at ng anak. Maging ang mga miyembro ng pamilya ay itututok ang mga espada sa isa't isa para kumita. Umiling si Dominic. Mga bastos talaga sila. Okay, huwag mo na silang pag-usapan ulit. Balik na tayo sa trabaho. Nakuha ko na. Pumalik na silang dalawa sa bahay. Habang naglalakad sila sa loob, dumaan si Dominic sa isang malaking French window. Tumalikod siya at sinulyapan sa casual na paraan. Agad siyang napatigil sa paglalakad. Anong mali? Tanong ni Nicholas. Nanatiling tahimik si Dominic. Nakatitig lang siya sa sarili sa salamin. Umalaklak si Nicholas. Hindi ka naman ganoon ka narcissistic, di ba? Nahuhumaling ka ba sa pagtingin sa iyong sarili? Bahagyang umiling si Dominic. Itinuro niya ang sarili sa salamin at sinabing, sa totoo lang, hindi ko pa talaga tinitignan ng maayos ang sarili ko. Kapag tinitignan ko ang sarili ko ngayon, bakit pakiramdam ko? Mukhang gwapo ka ba? Hindi. Anong gusto mong sabihin? Lolo, hindi ba sa tingin mo kami ni Thomas? Magkamukha. Matapos ipaalala ni Dominic kay Nicholas, bigla rin niyang na-realize ang katotohanan ito. Dahil nakita ni Nicholas si Thomas sa simula, nakita niyang medyo pamilyar si Thomas at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan dahil si Thomas ay talagang kamukha ni Dominic. Kung inahit ni Dominic ang kanyang balbas, maaari siyang magmukhang 70% na katulad ni Thomas. Ang kanilang mga taas, figure, at hitsura ay magkatulad. Nagkataon lang. Sabi ni Dominic, maraming kakaiba sa mundo. Hindi ko akalain na kamukha ko pala si Thomas. Kung hindi tayo maingat na pagmamasid ng mga tao, baka mapagkamalan din nila tayo. Kumunat din ang noo ni Nicholas. Magkamukha nga sila, pero aside from mere coincidence, parang wala namang ibang dahilan, di ba? Tinapik ni Nicholas ang balikat niya. Huwag mo itong pag-isipang mabuti. Wala kang anumang relasyon kay Thomas. Tara na. Okay, Lolo. Samantala, bumalik si Thomas sa kumpanya sakay ng kotse ni Craig. Kabanata 1162. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ng kanyang sasakyan, tumingin si Craig kay Thomas sa casual na paraan. Bakit mo ako sinisilip? Tanong ni Thomas. Mr. Mayo, sa tingin ko ang iyong hitsura. Ano? Mukhang medyo katulad ng kay Dominic. Sandaling natigilan si Thomas. Hindi niya ito namalayan, kaya tinignan niya ang sarili sa salamin. Sa totoo lang, kung pinahaba niya ang kanyang balbas, maaaring magkamukha talaga sila. Ngunit, ano pa ang maaaring ibig sabihin nito? Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Maraming mga tao na magkamukha, kaya walang kakaiba na siya at ako ay magkamukha. Tama ka. Si Thomas ay anak ni Nelson, at si Dominic ay apo ni Nicholas. Paano kaya nagkaroon ng relasyon ang dalawa?
Ang mga magulang ni Dominic ay nakatira sa ibang bansa. Hindi na nasangkot si Nelson sa sinumang babae simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Kahit anong mangyari, imposibleng may kinalaman silang dalawa sa isa't isa. Ang nag-ugnay sa kanila ay ang pamilya Gomez at Sterling Technology. Baka nag-overthought talaga siya. Dumidilim na ang langit. Pagkatapos bumalik si Thomas sa kumpanya, sumakay ulit siya at bumalik sa mansyon sa 556 na West Destiny Street. Pag-uwi pa lang niya, kinakabahang lumapit si Iris at nagtanong, "Tom, balita ko may malaking nangyari sa kumpanya ngayon," at biglang nabaliw si Jed. "Anong nangyari?" Inubad ni Thomas ang kanyang coat habang sinabi niya, "Ang ginawa ko kamakailan ay napaka-agresibo na pinilit niyang ilantad ang kanyang tunay na kulay. Gusto akong saktan ni Jed, pero inatake ko siya pabalik." "Oh, nakikita ko." Napabuntong hininga si Iris. "I didn't know that Jed, who looks so gentlemanly, is actually so wicked." Oo, Tom. Ngayong nagawa mo na ito, siguradong nasaktan mo ang impostor na iyon, tama ba? Tumango si Thomas. "Oo, kung hindi masyadong masikip, pinatay na ako ng impostor na iyon." "Oh my goodness, masyadong delikado." "Tom, mag-ingat ka." "Gagawin ko." Umupo si Thomas. Lumapit si Iris at sinabing, "Commander, ang paglilinang ng Black Magic Worm ay malapit ng makumplito. Nagtipon na ang 12 Golden Zodiac at handa na silang ilunsad ang huling pag-atake." "Sige." Sumandal si Thomas sa sopa at bamulong. Kapag nawala ng magaling na subordinate ang impostor gaya ni Jed, tiyak na maghihiganti siya sa akin. Kung gusto lang niyang maghiganti sa akin, hindi ako natatakot. Nag-aalala lang ako na mailabas niya ang galit niya sa tatay ko. Kailangan nating bilasan. Kapag napisa ang Black Magic Worm, kinabukasan malalaman din ang kinaroroonan ng tatay ko sa oras na iyon. Kailangan nating bilasan ang pagliligtas. Tumango si Iris. "Ako na ang gagawa ng arrangement." Habang nag-uusap sila, muling naalala ni Thomas ang sinabi ni Craig. Hindi niya naiwasang magtanong, "Iris, gaano mo ba naiintindihan ang pamilya Gomez?" Sabi ni Iris, "Hindi naman masyado. Ayon sa aking impormasyon, itinatag ng pamilya Gomez ang kanilang pundasyon sa Central City ng hindi bababa sa 100 taon. Ang kanilang kwalifikasyon, network, kayamanan, at panlipunang bilog ay napakalakas. Ang tanging salita na pinapahalagahan ng pamilya Gomez ay pera. Ang pamilyang Gomez ang pinakamayamang pamilya sa 3 pamilya." Inaplos ni Thomas ang kanyang balbas. Sa kasong ito, tila hindi siya kamag-anak ng pamilya Gomez. Tsaka Mayo ang family name niya, hindi Gomez. Napakahirap kahit gusto nilang magkarelasyon. Kung talagang gusto niyang maging kamag-anak ang pamilya Diaz, maaari siyang mag-bluff dahil mayroong 4 na alpabeto sa parehong mga pangalan ng pamilya. Gayunpaman, sina Mayo at Gomez ay ganap na walang kaugnayan. Tila nag-overthink siya. "Fine, hindi namin isasalang-alang ang mga hindi makatwirang bagay na ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iligtas ang aking ama. Ang araw pagkatapos bukas ay ang oras upang magpasya sa ating kapalaran." Kabanata 1163. Huminto ang isang low-key na itim na sedan sa harap ng isang bahay sa isang sakahan sa mga suburb ng Central City. Pinuksan ang pinto at ang taong bumaba sa kotse ay ang chairman ng Sterling Technology. Inabot niya upang buksan ang pinto at pumasok lamang siya pagkatapos niyang tumayo sa pintuan ng hindi bababa sa 10 segundo. Ang pagsasayo sa bahay ay napakaranggal at nagbigay ito ng 2 ganap na magkaibang damdamin mula sa sirang hitsura. Bukod dito, may isang kama sa loob ng bahay at isang medyo may edad na lalaki ang nakahiga dito. Walang iba kundi si Nelson ang nag-ground. Lumakad ang impostor sa kama at umupo bago niya inabot ang isang mansana sa basket ng prutas. Pinalatan niya ang mansanas habang sinabi niya, "Alam ko na malay mo ngayon at hindi rin kita pinagdroga kamakailan. Hindi mo kailangang magpanggap na tulog." Sa kama, binuksan ni Nelson ang kanyang mga mata. Bagamat may malay siya ay napakahina pa rin ang kanyang katawan. Napakahirap para sa kanya na umupo. Nakatitig siya sa kisame ng blanco. "Bakit ka magiging napakabait na pupunta ka para makita ang isang may kapansanan na tulad ko?" "May kapansanan? Hindi ka maaaring ma-disable. Kung ikaw ay may kapansanan, paano pa mabubuo ang Sterling Technology? Paano ko tatapusin ang ultimate plan ko?"
Ibinaba ng impostor ang kutsilyo at kinagat ang mansanas. Medyo masarap ang lasa nito. Umunguya siya habang nagtatanong, ang iyong katawan ay nasa kawaila hilakbot na kondisyon at maraming mga doktor ang walang magawa para iligtas ka. Para kang namamatay. Alam mo ba kung sino ang nagligtas sa iyo mula sa kamatayan? Ayokong malaman kung sino ang nagligtas sa akin. Kung namatay lang ako ng ganoon, marahil ito na ang pinakamagandang wakas, malamig na sabi ni Nelson. Huwag mong sabihin iyan. Kung namatay ka, wala akong makakausap. Tumigil sandali ang impostor bago niya biglang sinabing, ang nagligtas sa iyo ay si Thomas Mayo. Nararamdaman ang pagyanig ng kama sa mga tunog ng langit-ngit. Noong una ay payapa si Nelson sa mundo habang may balak na magpakamatay, ngunit bigla siyang nabalisa. Tom. Oo. Sabi ng impostor, he's working in Sterling Technology now. Si Thomas ay mahusay. Masasabi niyang impostor ako. Siyempre, paano makikilala ng anak ng mali ang kanyang ama? Hindi lamang iyon, ang iyong pinakamamahal na anak ay may napakatalino na pamamaraan. Talagang ginawa niyang walang kwenta ang anak ko, si Jed. Ha? Nagtataka namang napalingon si Nelson at napatingin sa impostor. Noon lamang niya napagtanto na ang mga mata ng impostor ay namumula sa pag-iyak at ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ga, kami ay isang pamilya. Bakit tayo nakatalikod sa isa't isa? Sabi ni Nelson, Alden, actually hindi naman tayo dapat ganito. Tayo ay isang pamilya. Hindi ba't napakasaya na maaari tayong mamuhay ng masaya? Bakit natin sinasaktan ang isa't isa? Alden Mayo pala ang pangalan ng impostor. Itinapon niya ang natitirang mansana sa basurahan. Just cough. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit naging ganito? Kung hindi mo ako tatanggihan at pipigilan ng paulit-ulit, gagamit ba ako ng mga ganitong matinding pamamaraan? Kahit ang anak ko kasali na. Imposibleng makabalik ako ngayon. Hindi ko babaguhin ang ultimate plan ko. Ngunit, bago ko makumplito ang aking pinakahuling plano, kailangan kong alisin si Thomas ang nakakainis na tao upang ipaghiganti ang aking anak, si Jed. Nakaramdam si Nelson na nakahiga sa kama. Alden, bawal kang gumawa ng kahit ano kay Tom. Nagkibit balikat si Alden. Actually, hindi ko rin naman gustong gawin ito simula pa lang. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Inaasahan kong umalis na lang siya dala ang pera at huwag makisali sa Central City, ngunit tumanggi siya. Pinilit niyang mag-imbestiga at ginawa niya ang aking anak na maging isang walang magawa ngayon. Sa tingin mo ba ililibre ko siya? Hinding-hindi ko ipagpapalit si Thomas. Makakapagpahinga ka lang ng mabuti dito at maghintay ng balita ko. Kuya, tumayo si Alden. Gaano man siya hiniling ni Nelson na manatili, tumanggi siyang makinig sa kanya. Si Thomas o siya lang ang makakaligtas. Kabanata 1164. Pumalik si Alden sa sasakyan. Inabot ng kanyang assistant ang telepono. Ginoong Mayo, si Thanos, ang general ng Underground City ay tumatawag sa iyo. Tinagot ni Alden ang tawag. Kamusta? Isang magaspang na boses ang nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Ginoong Mayo, ang Underground City ay tapos ng mangalap ng manpower. Maaari naming ilunsad ang aming pag-atake anumang oras. Malaki. Magayos para sa iyong lakas tao at maghanda na sundin ang aking mga tagubilin. Opo, Ginoo. Pagkatapos, binaba ni Alden ang tawag at casual na ibinato ang telepono sa upuan. Inabot niya ang isang sigarilyo at sinindihan habang palihim siyang nagplano ng plano. Sa oras na ito, gusto niyang labanan si Thomas ng harapan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, tumpak, at walang awa. Naranasan niya ang pagiging tuso ni Thomas, kaya hindi siya maaaring maging pabaya. Si Thomas ay hindi ang punong opisyal na namamahala sa Southland District o ang God of War sa kanlurang baybayin ngayon. Bagamat nasa kanya pa rin ang titulo, isa lamang itong pangalang walang kapangyarihan. Ibig sabihin hindi siya makakapag-utos ng anumang puwersa, tinanggal ni Alden ang sigarilyo. Sa aking lugar, ang mga puwersa ng bantay sa Underground City ay sinanay ko sa loob ng maraming taon at mayroong halos 100 sa kanila. Nagpapatupad ako ng bottom-out system bawat buwan at lahat ng taong nananatili ay mga elite. Walang magiging problema sa sino man sa kanila na labanan ng 10 tao ng mag-isa. Napanatili ko ang grupong ito ng mga elite sa loob ng maraming taon at oras na para magtrabaho sila para sa akin.
Gumagamit ako ng malaking halaga para suportahan sila at ang layunin ko ay gamitin ang mga ito para maalis ang mga hadlang para sa akin balang araw. Pumuga ng usok si Alden. Ang 100 taong ito ay handang kumpletuhin ang aking pinakahuling plano. Thomas, itinuturing kang marangal kapag maaari kang mamatay sa mga taong ito. Bawat isa sa mga taong ito ay mahusay sa pakikipaglaban, lalo na ang general na si Thanos. May kakayahan pa siyang talunin ang maraming tao ng mag-isa. Ang kanyang lakas ay hindi mahuhulaan. Mula nang i-recruit ni Alden si Thanos, hindi pa niya nakita ang tunay na kakayahan ni Thanos dahil walang sino man ang makapagpapakita sa kanya ng kanyang tunay na lakas. Si Alden ay may napakalakas na general at 100 piling sundalo, kaya sapat na para sa kanya na harapin ang isang commander na walang kapangyarihan. Itinapon ni Alden ang kanyang sigarilyo at malamig na sinabi, "Thomas, pahalagahan mo ang oras na mayroon ka ngayon. Kukunin ko ang buhay mo." Tapos, winagayway niya yung kamay niya. Tara na. Pinaharurot ang sasakyan sa di kalayuan. Sa 556 na West Destiny Street, ginagawa din ni Thomas ang kanyang huling pag-aayos. Ang una niyang ginawa ay ang ayusin si Iris sa isang tagong lugar at siguraduhing walang mangyayari sa kanya. Pangalawa, tinawag pa ni Thomas ang isang napaka-espesyal na tao, si Flying Rooster. Sa mga araw na ito, ang mga miyembro ng Nocturnal ay tumatanggap ng sweldo at suporta mula kay Thomas. Hindi lamang nila nabuhay ang kanilang mga buhay ng walang pag-aalala, ngunit nakagawa din sila ng maraming mabubuting gawa. Ang kanilang mga reputasyon ay naging mas mahusay, at sila ay nakaramdam din ng kasiyahan. Lahat ng miyembro ng Nocturnal ay lubos na nagpapasalamat kay Thomas. Sa sandaling iyon, lumapit si Flying Rooster kay Thomas at ang kanyang mukha ay sumilay ang isang masayang ngiti, hindi katulad ng dati niyang pagkasira ng loob at malalim na tingin. "Ginoong Mayo, may gusto ka bang hanapin sa akin?" Nanatiling tahimik si Thomas ng ilang sandali bago siya nakaramdam ng kaunting problema habang sinabi niya, "Hinihiling ko sa iyo na pumunta dahil kailangan kong bigyan mo ako ng pabor." "Hoy, kung gusto mong tumulong ako, ibigay mo na lang sa akin ang iyong mga tagubilin. Hindi mo kailangang maging magalang." "Hindi, Flying Rooster. Ang pabor na hinihingi ko sa iyo sa pagkakataong ito ay maaaring sirain ang buong Nocturnal. Maaari mong piliin at tanggihan ang aking kahilingan." Itinaway ni Flying Rooster ang kanyang mga kamay. "Ginoong Mayo, minamaliit mo ako. Ganon na ba ako kaduwag na takot mamatay? Ginoong Mayo, binigyan mo kami ng pagkakataong maging mabubuting tao at pinasaya mo kami. Handa akong suklian ang iyong kabutihan sa aking buhay." Kabanata 1165. Labis na naantig ang pakiramdam ni Thomas. Hindi maraming tao ang handang isakripisyo ang kanilang buhay sa panahong ito. Tumanggo siya at sinabing, "Ang misyon na ibinibigay ko sa iyo ay sundin ang isang paru-paro." "Ano?" Naisip ni Flying Rooster na may mali sa kanyang tenga, kaya agad niyang tinanong, "Pinapasunod mo lang ba ako sa isang paru-paro?" "Sino ang butterfly?" Umiti ng mahina si Thomas. Tinawayan niya ang kamay, at naglabas si Iris ng isang glass box mula sa isang kwarto. May pupa na tahimik na nakasandal sa isang sanga sa kahon. Napakataba na ng pupa noon. Pakiramdam ko ay lalabas na ang paru-paro sa kokon. Manatili ka rito at panoorin ang pupa na ito. Kapag lumabas na ang butterfly sa kokon, kailangan mo itong sundin. Tandaan mong panoorin itong mabuti. Ang huling lugar kung saan huminto ang butterfly ay ang lugar na hinahanap mo. Maaaring hindi ligtas na pumunta sa lugar ng mag-isa, kaya kailangan mong magdala ng mas maraming tao sa loob. Malaki ang posibilidad na mangyari ang mga pinsala sa oras na iyon. Naiintindihan mo ba ako? Umalaklak si Flying Rooster. Paanong hindi ko maintindihan ito? Hindi ba't hinihiling mo lang sa akin na sundan ang paru-paro at dalhin ang aking mga tauhan upang salakayin ang lugar na titigilan? Tumanggo si Thomas. Lahat tama. Dahil naiintindihan mo, manatili ka na lang dito at panoorin ang paru-paro na ito. Tawagan ng lahat ng miyembro ng Nocturnal. Hindi mo ito kakayanin ng mag-isa. Nag-hand gesture si Flying Rooster para ay pakitang okay siya. Ipaubaya mo na lang sa akin. Iniwan ni Thomas mag-isa si Flying Rooster sa mansyon bago niya dinala si Iris para umalis doon at pinuntahan ang natitirang 11 miyembro ng 12 Golden Zodiacs.
Ang Nocturnal ang magiging pangunahing puwersa para buksan ang mga pintuan ng kastilyo bago ang 12 Golden Zodiac ang mananagot sa pagliligtas sa kanyang ama. Ang pag-aayos na ito ay napakasimple ngunit lubos na epektibo. Ang kanilang tagumpay o kabiguan ay malalaman bukas. Magsisimula ang malaking digmaan anumang oras. Pambihira ang katahimikan ngayong gabi. Napakatahimik na kahit ang huni ng mga insekto sa mga palumpong ay maririnig na malinaw. Natutulog na ang mga tao. Sa isang mataas na palapag ng isang gusali, tumingin si Thomas sa bintana at tumitig sa kalangitan sa gabi. Hinihintay niya ang pagbubukas ng malaking digmaan. 12 lalaki ang nakatayo sa likuran niya at sila ay 12 Golden Zodiac. Kawakas, habang sila ay naghihintay ng mahabang panahon, ang langit sa silangan ay nagliwanag at ang bukang liwayway ay paparating na. Ang kakun sa mansyon sa 556 na West Destiny Street ay napisa din habang ang kalangitan ay naging maliwanag. Isang bagong silang na paru-paro ang lumabas sa kakun nito. Matapos subukan ng paru-paro na ay pakpak ang kanyang mga pakpak, lumipad ito pataas. Lumipad ito sa pangunahing pintuan at lumipad hanggang sa silangan. Sundan mo ang butterfly. Agad na sumakay si Flying Rooster sa sasakyan at dinala ang kanyang mga kampan para sundan ang paru-paro. Ito ay talagang isang magandang butterfly. Makulay ang mga pakpak nito. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at nagniningning ang mga ito pagkatapos na i-refract ang sikat ng araw sa madaling araw. Iyon ang simbolo ng buhay at pagsilang ng isang magandang buhay. Lumipad palayo ang butterfly. Nagmaneho si Flying Rooster sa likod ng paru-paro. Sa simula, ito ay nasa kahabaan ng isang aspaltong kalsada. Pagkatapos, nagmaneho siya sa isang maliit na landas. Pagkatapos nito, lumipad ang paru-paro sa mga palayan, ilog, at mga palumpong na hindi naiintindihan sa kanya. Hindi niya ito masundan kung magdadrive siya. Tumalon si Flying Rooster mula sa sasakyan at diretsong tumakbo. Dumaan siya sa mga palayan, lumakad sa ilog, at tumapak sa mga palumpong. Madungis ang kanyang katawan, ngunit hindi niya alintana kung gaano siya nahulog. Hindi siya nang ahas na lumingon sa paru-paro. Sa sobrang pagod ay napabuntong hininga siya. Kawakas, matapos habulin ng paru-paro sa loob ng mahigit 2 oras, sumunod si Flying Rooster sa harapan ng isang bukid. Lumipad ang paru-paro sa isang bintana at pumasok sa isang bahay na mukhang sira sa gitna ng bukid. Ito ang lugar. Agad na tinawag ni Flying Rooster ang kanyang mga nasasakupan. Ipinadala niya sa kanila ang kanyang eksaktong lokasyon at ipinaalam sa kanila na pumunta kaagad. Kabanata 1166. Pagkatapos niyang ayusin ang mga kailangan niyang ayusin, hindi na siya makapaghintay pa na maglakad muna papunta sa entrance ng farm. Teke lang. Anong ginagawa mo? Bago pa makalapit si Flying Rooster, nagtipon-tipon ang ilang magsasaka sa farm. Silang lahat ay may hawak na pala at hoe tool, at mukhang napaka-agresibo nilang lahat. Huminto sa paglalakad si Flying Rooster at itinuro niya ang farm. Pagkatapos nito ay tumawa siya at sinabing, dumaan lang ako at nakita ko ang masasarap na grapes at strawberries. Pwede ba akong pumasok sa loob para makapili ako? Determinado siyang tinanggihan ng mga farmers. Umalis ka dito. Wala kaming oras para kausapin ka. Sana huwag niyo akong masamain. Nauuhaw lang talaga ako. Naglabas si Flying Rooster ng 2 bagong red packets. Ito ang $200. Tapat na ba ang pera na ito? Hayaan niyo akong makakuha ng mga prutas. Konti lang ang gusto kong makuha. Walang pasensya na sumagot ang mga farmers, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi namin? Umalis ka dito. Ayaw naming magkaroon ng kinalaman sayo. Biglang nabalisa si Flying Rooster. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Nagpapatakbo ka ng isang farm pero hindi ka nagnenegosyo. Mga walang isip ba kayo? Ang lakas ng loob mong bastyusin kami ng ganito. Ibinagsak ng mga magsasaka ang kanilang mga pala at handa na silang suntukin si Flying Rooster. Mabilis siyang umalis nang mapansin niyang may mali. Nagtago siya sa malayong lugar habang nakatitig sa bukid. Nang makatakas siya ay bumulong siya sa kanyang sarili. Siguro may kakaibang bagay sa loob. Hindi nila ako pinapasok. Kapag dumating ang lahat ng mga kapatid ko, susugurin ko ang farm at tingnan kung paano ako haharapin ng mga matatandang ito. Umupo siya sa ilalim ng malaking puno. Nagpahinga siya habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga subordinate.
Pagkatapos nito ay umupo si Alden sa isang upuan habang naninigarilyo siya sa opisina ng chairman ng Sterling Technology. Sunod-sunod siyang humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Sobra siyang kinakabahan dahil ngayon niya gustong isagawa ang atake. Ilang sandali lang ay may narinig siyang mga katok sa pinto. "Pumasok kayo." Bumukas ang pinto at nagmamadaling lumapit ang kanyang assistant bago nito sinabing, "Mr. Mayo, may masamang nangyari." Kalmadong nagtanong sa kanya si Alden, "Anong nangyayari?" "Nawawala si Thomas." "Ano?" Hindi pumasok si Thomas sa trabaho at wala rin siya sa mansyon sa 556. Ang kanyang cellphone ay naka-off na parang nawala siya sa mundo. Hindi lang siya, pati sina Iris at Aris nawala na rin. Nalanghap ni Alden ang usok. Paano nangyari ito? Naghanda na siyang harapin si Thomas ngayon pero isinagawa niya ang kanyang plano ng palihim. Sa madaling salita, hindi niya pwedeng malaman ang kanyang plano ng maaga. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung hindi lalabas ang kanyang sikreto. Mahihirapan siya kung tuluyan ng nagtago si Thomas. Paano niya hahanapin si Thomas? Habang nag-iisip si Alden, tumakbo papasok ang isa pang assistant. "Mr. Mayo, may nangyari sa farm." "Ano?" "May isang passerby na gustong pumasok pero pinigilan siya ng mga tauhan namin." Kalaunan ay nalaman nila na ang taong iyon ay si Flying Rooster of Nocturnal. Bukod pa dito, napagtanto ng mga informants na may mga sasakyan na nagmamadaling dumiretso sa bukid. Miyembro daw sila ng Nocturnal. Agad namang tumayo si Alden. Nocturnal. Naaalala ko na ito ang organization na pinasuko ni Thomas. Ang Nocturnal ay pupunta sa farm at ang ibig sabihin ay na-expose na ang kinaroroonan ni Nelson. Naghahanda na si Thomas na iligtas siya. Gulat na gulat si Alden nang mapagtanto ito. Kahit anong mangyari, hindi niya inaasahan na mahahanap ni Thomas ang farm. Ano ang paraan na ginamit niya para mahanap ang kinaroroonan ni Nelson? Hindi na importante ngayon kung anong plan ang ginamit niya. Hindi niya dapat hayaang iligtas ni Thomas si Nelson dahil kung hindi, mawawala sa kanya ang lahat ng meron siya. Seryosong nagsalita sa kanila si Alden dahil gusto ni Thomas na iligtas si Nelson, kailangan niya pa rin ipakita ang kanyang sarili. Ngayon na ang araw na iyon. Gawin nating battlefield ang farm. Tingnan natin kung elite ang mga tao mo o kung mas malakas ang army ko. Ipasa mo ang aking message. Maghanda kayo ng 100 guards sa underground city at magmarcha sila papunta sa bukid. Kailangan nilang gawin ang lahat para protektahan si Nelson. Kabanata 1167. Kumala si Flying Rooster sa paligid ng lugar malapit sa loob lamang ng 10 minuto at sa wakas ay nakarinig siya ng ilang malalakas na tunog ng sasakyan. Nandito na sila sa wakas. Tuwang-tuwa siyang pumunta sa gitna ng kalsada at huminto sa harap niya ang ilang puting van. Bumukas ang pinto ng van at bumaba sa van ang halos 8 tao. Mayroong higit sa 30 katao ang makikita at silang lahat ay mga miyembro ng Nocturnal. "Brothers, palagi tayong inaalagaan ni Mr. Mayo. Panahon na para suklian natin ang kanyang kabutihan. Sugurin natin ang farm." Itinaas ni Flying Rooster ang kanyang braso para simulan ang aksyon at lahat ng miyembro ng Nocturnal ay agitated na sumunod sa kanya. Ang mga taong ito ay ang mga taong mahilig makipaglaban sa lahat at sila ay nagpapakita ng masamang aura. Ngunit sa ngayon, gumagawa sila ng lahat ng uri ng kabutihan dahil kay Thomas at pinigilan nila ang kanilang masasamang aura. Lalo itong lumalabas sa tuwing pinipigilan nila ito. Ngayon ang pagkakataon nila para ilabas ang lahat. Kahit na hindi sila maghiganti para sa kapakanan ni Thomas, ang ilan sa kanila ay handang sumali sa operasyon na ito. Hindi lamang ito para sa ibang kadahilanan, ngunit dahil gusto nilang gawin ito. Ang malaking grupo ng mga tao ay may hawak na mga machete at bakal habang sila ay may tapang na lumapit sa pasukan ng farm. Hinawakan ng mga magsasaka ang mga pala at patuloy silang naglakad pasulong. "Anong ginagawa mo dito?" Makikita ang pagbabago sa tono ng mga magsasaka nang magsalita sila, hindi sila bastos gaya ng dati. "Anong ginagawa namin dito?" Tumawa ng malakas si Flying Rooster. "Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Kailangan kong kainin ang mga prutas sa bukid na ito. Mga kapatid, pumasok tayo sa loob." Nataranta ang mga magsasaka. Kakaunti lang sila. Paano nila mapipigilan ang napakalaking grupo ng mga tao? Gayunpaman, hindi pa rin nila pinapasok si Flying Rooster at ang kanyang grupo.
Mabilis na nagsalita ang isa sa mga magsasaka, please, wag. Hindi ba gusto mo lang kumain ng ilang prutas? Okay, pupunta ako at manggengguan ng ilan para sayo. Kukunin ko ang gusto mong kainin. Hindi kita sisingilan ng pera. Anong masasabi mo tungkol dyan? Tumawa ng malakas si Flying Rooster. Nagpapakawalang isip ba ang taong ito o walang isip lang talaga siya? Sa oras na ito, hindi ba nila alam ang tunay na layunin ni Flying Rooster at ng kanyang tropa? Umisi siya sa kasinabi. Ikaw ang kukuha nito para sa amin. Haha. Gusto kong pumitas ng mga prutas ng mag-isa ko lang. Mga kapatid, pumasok na tayo sa loob. Huwag naman please. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Tumigil kayo. Ang mga magsasaka na iyon ay mabilis na sumugod gamit ang kanilang mga pala at hoe tools, at gusto nilang pigilan ang pagsalakay ni Flying Rooster at ng kanyang barkada. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang sila at hindi nila kayang labanan ang masyadong malaking grupo. Mabilis silang nakalagpas sa mga magsasaka na ito. Si Flying Rooster ang unang sumugod sa entrance ng bukid. Itinaas niya ang napakalaking machete bago niya ito hinampes ng malakas. Bumukas ang pinto sa oras na iyon. Habang naghahanda si Flying Rooster na sumugod sa loob, biglang yumanig ang lupa at parang may lindol. Tumalikod siya at tumingin. 10 malalaking truck ang humaharurot palapit sa kanila. Sunod-sunod na huminto ang mga truck na ito. Makikita ang malalakas at matitipunong lalaki na may magagandang mga katawan na tumalon mula sa labas ng mga sasakyan. 10 tao ang nasa loob ng bawat kotse at may kabuoang 100 tao ang nagtipon. Ang buong lugar ay naging crowded. Ang 100 taong ito ay mabilis na pinalibutan ng 30 members ng Nocturnal. Mukhang makikipag-away sila sa Nocturnal. Biglang napangisi si Flying Rooster. Bago ang operation na ito, pinaalalahanan siya ni Thomas na ang misyon na ito ay magiging masyadong mapanganib para sa kanila. Mukhang totoo na medyo mahirap ang operasyong ito. Kabanata 1168. Itinaas niya ang kanyang machete at naglakad bago niya mapang-asar na sinabi, anong gusto mong gawin? Isang lalaki na, 2 meters ang height, ang lumabas mula sa grupo ng 100 tao. May malalim na marka ng kutsilyo sa kanyang mukha at ang kanyang tingin ay kasing bangis at walang awa tulad ng isang wild wolf. Siya ang leader ng mga taong ito mula sa Underground City at ang kanyang pangalan ay Thanos. Tinitigan niya ng masama si Flying Rooster at walang emosyon na nagsalita. Kami ang guardians ng bukid. Walang pinapayagang pumasok sa bukid kahit sino ka pa. Habang humihinga ka pa, umalis ka na rito. Umalaklak si Flying Rooster. Darn it. How dare you speak to me in this tone? Mga kapatid, patayin ninyo siya. Ang mga tao ng Nocturnal ay sumugod na parang walang pakialam sa kanilang buhay. Bagamat kakaunti ang mga tao, lahat sila ay mga taong matigas ang ulo na walang pakialam sa kanilang buhay. Kapag nag-away sila, bawat isa sa kanila ay kayang lumaban ng 5 tao ng mag-isa. Sila ay lubhang mabangis. Kaya, hindi naramdaman ni Flying Rooster na matatalo siya. Ngunit ang katotohanan ay, nang sumugod ang isa sa mga miyembro ng Nocturnal, isang tao sa kabilang banda ang sumuntok sa mukha niya sa bilis ng kidlat. Agad siyang bumagsak sa lupa at nahimatay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kakayahan ay napakalaki. Mayroong 100 tao sa tapat. Sila ay hindi lamang mas mataas sa bilang, ngunit sila ay pambihirang kakayahan. Ipinatupad nila ang bottom-out system at ang taong may pinakamababang kakayahan bawat buwan ay aalisin. Matapos ang lahat ng oras na ito, ang mga maaaring manatili ay mga may kakayahang miyembro na pinili mula sa daan-daang tao. Ang karaniwang mga tao tulad ng mga miyembro ng Nocturnal ay lubos na mas masahol pa. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Mamatay man tayo, kailangan nating mamatay sa larangan ng digmaan. Patayin sila. Talagang itinaya ng Flying Rooster ang lahat. Sumugod siya ng walang pakialam sa buhay niya. Nabalisa din ang mga miyembro ng Nocturnal. Baliw silang nakipaglaban sa kanilang buhay, ngunit ang mga pagkakaiba sa bilang ng mga tao at kanilang mga kakayahan ay napakalaki. Pagkalipas ng 5 minuto, lahat ng miyembro ng Nocturnal ay nahiga sa lupa. Puno ng dugo ang sahig. Wala sa mga miyembro ng Underground City ang nasugatan. Nabuhusan ng dugo ang Flying Rooster. Nakaramdam siya ng hinanakit. Ginoong Mayo, magagawa ko lang ang mga bagay na ito para sa iyo.
Ikinalulungkot ko talaga na hindi ko kayang pumasok sa bukid. Patawarin mo ang aking kawalan ng kakayahan. Lumapit si Thanos at tinapakan ang dibdib ni Flying Rooster. Nang walang anumang ekspresyon, sinabi niya, "How dare a incapable person like you challenge the underground city? Tinasaktan mo talaga ako." Habang nagsasalita siya, tinapakan niya ang Flying Rooster. Si Flying Rooster ay ataman ng sipa sa kanyang dibdib at siya ay umubo ng maraming dugo. Isang nasisiyahang ngiti si Thanos. "Alam mo ba kung ano ang tanging halaga mo? Ang tanging halaga sa iyo ay maaari kang maging libangan ko bago ka mamatay." Patuloy na sinipa ni Thanos si Flying Rooster. Ang kanyang mga hakbang ay nabali ang mga buto ni Flying Rooster na nagparamdam sa kanya ng labis na sakit kaya't siya ay patuloy na sumisigaw at umubo ng maraming dugo. Para matulungan si Thomas na makumplito ang kanyang plano, talagang itinaya ng Flying Rooster ang kanyang buhay. Tumangala siya sa langit at dahan-daang iniabot ang kanyang braso. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Wala akong narating sa buhay ko at nakagawa na ako ng lahat ng uri ng immoral na gawain. Ginoong Mayo, binigyan mo ako ng pagkakataong maging mabuting tao muli. Ang nakalipas na buwan ay ang pinakamasayang buwan ng buhay ko. Ginoong Mayo, ang sarap sana kung mas maaga pa kitang nakilala." Habang nagsasalita siya, agad niyang niyakap ang kondonggen ni Thanos. "Ginoong Mayo, gusto kong gawin itong huling bagay para sa iyo." Naglabas siya ng punyal sa paanan ng kanyang pantalon at sinubukang itusok ang tiyan ni Thanos. "Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Sa iyong panaginip," malamig na sabi ni Thanos. Agad na gumamit si Thanos ng kaunting lakas para yugoy ang Flying Rooster gamit ang kanyang binti at nahulog ang punyal sa lupa. Yumuko si Thanos at pinulot ang punyal. "Tapos na ako sa laro. Basura, pwede ka nang mamatay." Habang nagsasalita siya, naglakad siya papunta sa Flying Rooster, hinawakan ang punyal at tinusok patungo sa leeg ni Flying Rooster. Siya ay napakabilis at malakas na ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging kasing husay niya. Kumikit si Flying Rooster na walang pag-asa at naghintay sa pagdating ng kamatayan. "Ginoong Mayo, magkikita tayong muli sa ibang buhay." Kabanata 1169. Sa sandaling malapit nang mawala ng buhay si Flying Rooster. Isang matipunong kamay ang agad na humawak sa braso ni Thanos sa kritikal na sandaling iyon at pilit niyang pinahinto ang nakamamatay na pag-atake. Itinaas ni Thanos ang kanyang ulo at tumingin. Isang matipunong lalaki, mga 1.8 metro ang taas, ang pumihil sa kanyang pag-atake. Tumawa si Thanos. Siya ay halos 2 metro ang taas at ang kanyang katawan ay napakalakas. Isang kompetisyon ng lakas. Si Thanos ay hindi kailanman natakot sa sinuman. "Anak, sa tingin mo kaya mong ipagtanggol ang atake ko? Anong ligaw na ideya?" Bigla niyang nilakasan ang kanyang lakas at tinusok ang punyal kay Flying Rooster. Gusto niyang patayin si Flying Rooster. Gayunpaman. Ngunit, hindi gumagalaw ang punyal. Gaano man kalakas ang ginamit ni Thanos, hindi niya maigalaw ang punyal. Natatakot niyang tinitigan ang lalaking nasa harapan. Ito ang unang pagkakataon na nawala siya sa aspeto ng lakas. Sino ba ang lalaking ito? Pinitukan ni Thanos ang lalaki. Habang umiiwas ang lalaki, umalis siya sa pagkakahawak at umatras ng ilang hakbang. Tanong niya, "Magaling ka sa pakikipaglaban. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan." Pinuhat ng lalaki ang Flying Rooster at inilagay siya sa gilid habang mahinahong sinabi, "Ako si Taurus mula sa 12 Golden Zodiacs." Taurus. Sandaling natigilan si Thanos at hindi niya alam ang pangalang ito. Samantala, malakas na umubo si Flying Rooster. Hinawakan niya ang braso ni Taurus at sinabing, "You must be Mr. Mayo's capable subordinate, right?" Nangyaring umalis ka agad. Bagamat napakahusay mo, maraming tao sa kanilang panig. Lahat ay may mataas na kasanayan at hindi mo kayang hawakan silang lahat ng mag-isa. Sa oras na ito, isang mapaglarong boses ang narinig. Kung ang isang tao ay hindi makayanan ang mga ito, paano ang 12? Si Gemini mula sa 12 Golden Zodiacs ay nagpakita na. Nagpumigla si Flying Rooster na itaas ang ulo at tumingin sa ibabaw. Napagtanto niya na 12 lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan at bawat isa sa kanila ay kakaiba sa kani-kanilang paraan. Sila ang pinakamakapangyarihang subordinate ni Thomas, ang 12 Golden Zodiacs. Bawat isa sa kanila ay napakalakas at may kakayahan.
Mula nang umalis sila sa kanlurang baybayin, ito ang kanilang unang pagkakataon na magtulungan. Sabi ni Flying Rooster, 12 lang kayo pero 100 tao. Si Thanos, na namumuno sa koponan, ay mayroon pa ring natatanging kakayahan kaya hindi mo sila kayang talunin. Please umalis ka na. I don't want to make Mr. Mayo lose his capable subordinate because of me. Sa sandaling iyon, isang pares ng mga kamay ang marahang dumapo sa mga balikat ni Flying Rooster. Ito ay Pisces. Umiti siya ng malumanay at bamulong, please rest assured. Ang mga taong makakaharap sa 12 Golden Zodiac ay hindi pa ipinapanganak. Ngayon, kailangan mo lang magpahinga ng mabuti. Ipaubaya na lang sa amin ang iba. Nakatitig si Flying Rooster kay Pisces, natulala. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ang taong ito ay malinaw na isang tao, ngunit nagawa niyang iparamdam sa mga tao ang kanyang lubos na kahinahunan. Maging ang mukha ng isang walang kulturang lalaki tulad ng Flying Rooster ay namula pagkatapos marinig ang kanyang malumanay na tono at boses sa pagsasalita. Itong tipong lalaki ang pinag-uusapan ng mga tao, tama ba? Samantala, iniunat ni Thanos ang kanyang mga palso at nagsalita ng may paghamak. Nagkaroon ka ng pagkakataong makatakas, ngunit nagpasya kang pumunta at patayin ang iyong sarili. Sige. Dahil gusto mo talagang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Tinawin niya ang kamay at nag-order. Patayin ang 12 taong ito sa lugar. Pagkatapos, agad na sumugod ang 100 tao. Lahat sila ay mga lobo na mahilig pumatay. Ang pagtanggap ng utos na pumatay ng mga tao ang pinakamasayang bagay para sa kanila. Noong may 100 lobo, talagang nakakatakot ang kakayahan. Gayunpaman, minamaliit nila ang isang bagay na ang kakayahan ng 12 Golden Zodiacs. Kung sila ay mga lobo, ang 12 Golden Zodiac ay magiging mga tigre. Bihira para sa 100 lobo ang lumaban sa 12 tigre. Si Gemini mula sa 12 Golden Zodiac ay mahilig pumatay at siya ang unang sumugod. Lumipat siya sa likod ng 2 kaaway sa bilis ng kidlat. Pagkatapos, kinagat niya ang likod ng isang tao habang hawak niya ang leeg ng isa pang tao. Ang kanyang matatalas na ngipin ay napunit ang leeg ng lalaki at ang tao ay patuloy na dumudugo. Kabanata 1170. Tinaksak niya ang leeg ng isa pang tao gamit ang matutulis na mga kuko sa kanyang 5 daliri at ang taong iyon ay agad na namatay sa malakas na puwersa. Bagong dugo. Masarap na sariwang dugo. Si Gemini ay ganap na wala sa kontrol at pinatay niya ang mga tao. Ang ibang miyembro ng 12 Golden Zodiacs ay hindi lang tumabi at nanood din ng palabas. Nakatayo sa malayo si Sagittarius habang paulit-ulit siyang pumutok ng mga palaso. Nagawa niyang bumaril ng tumpak at kaya niyang pumatay ng isang kaaway sa bawat araw. Ang astig na nagpapaputok ng mga palaso sa dilim, papatayin kita. Isang kalaban ang sumugod mula sa likuran. Habang naghahanda si Sagittarius na atakihin siya pabalik, isang figure ang lumitaw sa kanyang likuran at sinuntok ang puso ng kaaway na parang kidlat. Namatay ang kalaban sa isang suntok. Ang figure ay nakatayo roon at siya ay si Leo mula sa 12 Golden Zodiacs. Tumingin sa likod si Leo at ngumiti. Iniligtas ko ang buhay mo, kuya. Umisi si Sagittarius at nagpaputok ng palaso. Nasa oras na siyang pumatay ng isa pang kaaway na naghahanda sa pag-atake kay Leo. Niligtas ko rin ang buhay mo, kuya. Phew. Mabilis na kumilos si Leo at sumugod sa kanilang mga kaaway. Walang kasing bilis sa kanya. Samantala, ang Libra mula sa 12 Golden Zodiacs ay naglabas ng isang silver spear mula sa armory. Bilang master ng mga armas, siya ay bihasa sa paggamit ng higit pa sa mga armas sa mundo, lalo na ang sibat. Ang aking mabuting kasama, patayin natin kasama ako. Sa isang iglap, mahusay niyang ginamit ang sibat habang lumilipat siya sa larangan ng digmaan. Tinadtad, sinaksak, sinundot, nilaslas, at pinagdurog ang mga tao. Ang bawat pamamaraan at pose ay makapangyarihan, at siya ay mukhang isang master. Hindi sapat, hindi ito sapat. Habang tuwang-tuwa silang pumatay, kumilos si Libra ng may 7 hakbang. Gumawa siya ng 7 hakbang upang umikot sa mga kalaban. Bawat miyembro ng 12 Golden Zodiacs ay may kakaibang kakayahan at natalo ng kanilang mga pag-atake ang hukbo ng Underground City. Tao ba sila? Alam ng isang kaaway na hindi siya katapat ng 12 Golden Zodiacs, kaya agad niyang tiningnan si Flying Rooster na nakahandusay sa sahig. Darn it!
Papatayin muna kita, walang isip. Nilampasan niya ang karamihan at lumapit sa Flying Rooster. Ang lakas ng loob mong maging mayabang. Mamatay ka na. Sa sandaling kumilos siya, tahimik siyang sinaksak ng punyal sa puso at agad siyang namatay. Namatay siya nang hindi alam kung sino ang pumatay sa kanya. Tanging ang mga nalaglag na dahon na gumagalaw sa hangin ay sumisimbolo sa taong kumilos. Siya ay Scorpio, ang pinakamahusay na assassin sa 12 Golden Zodiac. Napalunok si Flying Rooster nang makitang ipinakita ng mga miyembro ang kanilang kakayahan. Darn it! Nag-aalala pa rin siya sa 12 taong ito kanina lang. Kapag naisip niya ito ngayon, nakita niya na talagang nakakatawa ito. Hindi lang 100 tao, kahit 1,000 tao ay hindi magiging kalaban ng 12 taong ito, di ba? Masyadong nakakatakot iyon. Ang mga taong ito ay napakahusay na walang sino mang tao ang maaaring maging kasing husay nila. Nang mapansin ni Thanos na isa-isang natatalo ang kanyang mga nasasakupan ay nakaramdam siya ng pagkabalisa. Galit siyang sumigaw, sa tingin mo ay walang makakapagparusa sa iyo. Simula nang ipanganak ako, hindi ako natalo. Ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na kakayahan ngayon. Whoosh! Isang figure ang nakatayo sa harap ni Thanos. Ito ay Capricorn mula sa 12 Golden Zodiacs. Siya ang pinaka-espesyal na miyembro sa 12 Golden Zodiacs. Siya ay nagkaroon ng isang napakasimple ngunit mahirap na papel bilang sparring partner ni Thomas. Simple lang dahil halos wala na siyang magawa kundi labanan si Thomas. Mahirap dahil napakahirap na hindi mapatay sa pakikipaglaban niya kay Thomas. Pagkatapos nito, ginawa na ni Capricorn ang kanyang hakbang.